Alam mo, totoo yung title ng video na ito. Hindi biro yan. Muntik na ako umalis. As in, umalis talaga rito sa YouTube para sa bagong buhay. At napag-usapan namin ito sa isang podcast nila Paulo ng mga nakaraang buwan. At totoo na gumawa ako ng 5 video tungkol sa pag-alis ko rito sa YouTube. From the span of 3 years. Hindi ko lang siya nagawang i-upload ng mga time na yun kasi hindi ko alam kung ito ba talaga yung gusto kong mangyari. Pero in my mind, gustong-gusto ko talaga. Then isang araw, naghukay ako ng mga memories ko noon sa buhay. Lalo na nag-start ako kung kailan ako nag-start mismo gumawa ng YouTube ko or kailan ko nagawa yung YouTube channel ko. Like almost a decade ago. Dahil December 2013 yung ko nagnawa yung channel eh. Pero yung first video is around 7 years ago ata. At looking back, nakalimutan ko yung time na ginawa ko yung first video sa channel na ito. Pero nasa grade 5 ata ako nun. Ngunit tinanggal ko siya dahil hindi ko ramdam. And puro tutorial videos lang ako. And about downloading, configuring ng computer, at marami pang iba. And then after 2 years later, nilabas ko yung first video ko sa channel na ito. Which is yung survival let's play ko. At noong mga oras na yun, talagang ang hilig kong mga likot ng mga cellphone, laptop, computer kasi nakahiligan ko yung technology. Pero mas nangibabaw sa akin yung mga recorded video or gaming dahil sa paligid yun. Gamit yung cellphone ng tatay ko noon. Which is why may video ko ng mga ganito, which is kung nakikita ninyo. At talagang pursigido akong gumawa ng mga video noon. Lalo na yung may mga visual effects. Kaya sa Facebook, kung makikita nyo may mga video akong katulad ng mga ganito, which is nire-create ko siya after couple of years later kung napanood nyo man yun. And yeah. Ngayon, just remembering it lang, naalala ko yung feeling na kapag nakagawa ako ng ganitong mga kasi ng video, parang ang sarap lang sa pakiramdam kasi bihira may nakakagawa ng gano'n noon eh. Ngayon kasi kahit pa paano magagawa mo ng mga visual effects eh. Ibaga in short, ang unique niya. At natutuwa ako makita sa mga tao kapag pinapanood ko sa kanila is napapawaw sila, nagugulat sila. Which is ang sarap sa pakiramdam kasi you did something to cut their attention and your expectation, parang ganon. Then, looking back on it, sorry sa word tangin na talaga, it's been a wild ride. Like, it's been years kung titignan nyo yung channel. Ang dami na nating nagawang mga bagay at videos sa channel ito. At kung tatanungin nyo ako, I don't mind na gawin ko ulit yung mga bagay na nagawa ko noon. Pero ang problema lang kasi, ayoko na siyang gawin. Pero kasi iba na kasi ako ngayon. I'm completely a different person now. I grown up. Yun ang nangyari. Ngayon, bakit ako muntik na umalis? Ang dahilan nun ay pressure, expectation, depression, and reality. Yung 4 na bida na yan yung naging rason kung bakit. Lagi ko kasi sinasabi na nakain ako ng numero, di ba? At totoo yun dahil lagi akong stress sa every upload ko. Checking the analytics kada oras, monitoring the likes, views, comments, and kita ng channel ko. And because of the comments and opinions sa mga ibang tao, that's why sumunod dito yung expectation. Na-expect ko, kapag lagi ako nag-upload ng videos araw-araw ay mas maging maganda yung takbo nito. Dapat nasa trending ako lagi, nakikisabay sa agos ng mga mainstream media at lalo na yung expectation mismo sa sarili ko. Kumbaga ako mismo expectation sa akin sarili talaga. Which is yung reason kung bakit ako nalunod sa depression. Bukod sa nangyari pa sa akin sa buhay, lalo na noong 2019, 2020, 2021, nagkaroon ako ng mga issue, dumating yung pandemic, napunta ako sa isang toxic relationship, nasira yung kalusugan ko, nag-iba yung pananaw ko sa buhay, at naging negatibo lagi. Mas naging desperate sa mga bagay at sobrang dami pa. Which it took a lot of energy and focus for a long time.
Which is why namulat ako sa reality. Pero yung reality ko is not about ang lungkot niya. I mean, oo, malungkot siya. Pero kasi I learned to look it in a different angle. Na-realize ko na those things na nangyari sa akin before is the reason kung bakit ako may ganitong sitwasyon ngayon. Pero at the same time, it made me strong. Naging malakas ako dahil sa mga experience ko sa buhay. Wow, mahirap siyang labanan. Ang mahirap lang kasi is kailangan mong lumaban lagi. Kasi hindi talaga nagiging madali yung mga bagay. Lumalakas tayo kaya ganun. Kaya natin kinakaya. Naisip ko na rin na sa mga bawat sitwasyon at oras, yun ang lagi mong kalaban is yung isipan mo eh. Which is the reason kung bakit nawala ko yung sarili ko noon. At until now, I'm still training and fighting sa mga thoughts to learn not to take everything personally. Ako sana ay nakakatulong din siya sa maturity. One thing I did realize din ay hindi ka dapat lagi umaasa sa tulong ng iba. Kasi bukod sa pwede mong i-take advantage yun katulad ng ibang tao, I mean, may makakilala siguro tayong ganun. Kapag tumagal ay magiging habit mo siya na pwedeng mapunta sa kawalan ng lakas ng loob na gawin yung mga bagay para sa sarili mo. And hindi mo mapapansin yun. Magugot ka rin dyan na yun. Ang kailangan mo ay action and self-discipline. And trust me, ang pinakamahirap gawin sa buhay ay mag-focus sa pangarap mo. While ang pinakamadaling gawin naman sa buhay na to ay magreklamo sa mga bagay. And as sinapansin ko na karamihan sa atin ay na-stuck up sa isang toxic relationship dahil taot sila mag-isa. Alam ko na hindi lahat ng sinasabi ko ay mailulugar mo rin sa sapatos ng iba, pero sinabi ko lang ito upang malaman nyo at baka sakaling makatulong ito sa inyo na makarealize kayo ng something. But, despite sa nangyari, nagagawa ko pa rin na gawin yung mga bagay kasi gusto ko maging masaya eh. Kasi isipin mo bakit gusto mong mag-aral? Para makapagtapos, di ba? Bakit gusto mong magtrabaho? Magpatay ng business kasi gusto mo kumita at may magawa ka sa buhay. At marami pang iba. Kumbaga kahit ano pa yan, kahit anong rason pa yan, kahit anong bakit pa yan, iisa lang ang binabagsakan niya. At pare-pareho tayo dyan. At pare-pareho tayo dito. At yun ay maging masaya. Yun yung na-realize ko. Na nakakalimutan ko na maging masaya. At magsaya sa buhay. Because of the times I had. And yeah, yun ang mga chikoy. Sana ay may natutunan at nalaman kayo sa video na ito. Yun lang. Yun ang usapan natin for today. Sayonara.